10 hanggang 30 piso ang presyo ng baboy noong nakaraang linggo. Mas bumaba na ba ang bentahan nito ngayon o mas lalo pang tumaas? Naku, alamin po natin yan straight from our Nyora, Mami Chiki, na nasa Mandaluyong Public Market ngayon. Mami Chiki, kumusta po ang presyo ng baboy dyan? Nako, Angela, wish ko lang na bumaba kahit dun sa na-report nga na nagtaasan at meron namang kinalaman yan sa nakwento na rin or na-report na rin ng Pork Federation na talagang nagkaroon ng taas ng presyo sa mga production costs na nararamdaman na ng mga pork suppliers, kaya aabot at aabot din yan sa mga mamamayan. At eto na nga, tinatanong natin sa mga nagtitinda, tinanong natin dito sa Mandaluyong Public Market Ghost, last week pa lang naramdaman na 20 pesos na ang tinaas at ngayong Lunes at siguro sa dadating na mga araw meron pa mga 10 pesos siguro na itataas yan. Wala naman sila magawa, siyempre dahil kailangan din sila kumita. Kaya mag-iisip na lang tayo ng paraan kung paano ba makatipid o kaya ma-maximize yung mga bibili nating baboy para kahit paano nandun pa rin yung mga paborito nyo lutuin at hindi nyo pa rin kahit paano ma-enjoy nyo pa rin kahit tumaas na nga yung mga preso. Daanan po natin ang presyuhan ngayon simula sa liempo na last week nasa 340, nasa 350 per kilo na ngayon. At ang kasim, pigi at pork chop, 320 na ngayon from 310. Ang pata at ang ribs steady sa 270. Maskara, yung pangsisig po yan, nasa 260 pa rin. So yun, yung pata at saka yung ribs, nandun lang, steady lang siya, 270, 260. Kaya pwede nyo isipin na baka maghanap kayo ng mga pwede nyo lutuin na gamit yung mga buto-buto. Diba? Yung masarap yung pansabaw. Ito po, pumapalo din sa 320 hanggang 350 ang kada kilo ng karneng baboy sa ngayon sa pamilihan. In general yan, syempre yung parang mas malaman, di ba? Eto nga, kanina ko pa po kakwento dito si Jilly at saka si Maricon, ang dingdong at Marian ng Mandaluyong Public Market. Pakita mo naman, ganortin mo, ang gaganda, ang pogi, ang ganda. Po sa Manila. Ay, nako, Jilly, tinatanong ko yung asawa mo ba, alam ba niya talaga dadating kami ngayon? Araw-araw, ganyan kaganda. Pakita mo naman, ayan, di ba? Smile, Maricon, smile! Ang ganda sila po, ang may-ari ng pwesto dito. Ano, Jilly, sabi mo nga, kahit pa paano nararamdaman mo talaga at nararamdaman ng mamimili yung pagkakas. Opo, tumutumal kasi. Opo. So, anong magandang gawin? Kung kailangan, kontian na lang yung pagbili, ganun na lang. Kontian na lang po yung bisyo. Kontian yung bisyo. Huwag na po magsabong. Ay! Bili na lang pang ulam. Ayun daw yun. Para ilagay. Ayan, ilagay na lang sa ulam. Pampamilya. Oo. So sabi mo, Jilly, alas 3 pa lang nagsisimula na ang araw mo. Preparation po, preparation. Saan ginagawa mo ng alas 3? So, pagdating mo dito sa palengke, nandito na yung baboy, araw-araw dating. Ganun ang sistema. Okay, tapos? Ngayon, preparasyon. Pagka na-chop na, maninis na, saka nagdi-display na kami. Oo nga, tuloy-tuloy yung paglinis mo rin, di ba? Okay. Sabi mo, kung talaga may gipit ang budget, pwede tayo dito sa Mabuto. Opo. Opo, magkano na? Panaldereta, yan. Okay. Tapos, pwede rin naman na dito ka sa liempo, liitan na lang ang gayat. Pwede rin, para ma-budget kung mas marami ang miyembro ng pamilya. Opo. Tapos pwede naman pansahog sa gulay, di ba? Ano ba yung magandang ano ba yung sa'yo? Ano yung paborito mong gulay na sinasahogan mo ng Pakbet po. pakbet? Ako rin Oo nga. Bahay kubo yung gulay. Tama, nandun lahat sabay-sabay. So hindi naman kailangan tanggalin na sa budget yung baboy, di ba? Hindi po nawawala sa putahe yung karne ng baboy. Siyempre, ganyan ang Pinoy. Ganyan ang Pinoy. Kahit anong okasyon. Kung itanong ko sa'yo, may budget ako, maigpit ang budget ko ngayon, mas maganda ba na pumupunta ako sa palengke sa umaga o sa hapon, itong mga araw na to na medyo mataas? The best po sa umaga. Okay. Kasi mas napipili mo yung mas magagandang klase pa. Oo. Lahat ng gusto mo, ng part meron pa. Pero nagkakaroon ba kayo ng pagkakataon na ma-adjust yung presyo habang tumatagal yung araw? Halimbawa na yung napapansin nyo sa gabi matumal. Na-adjust naman po namin pagka naramdam din namin sa customer na medyo hindi talaga kaya, binibigyan na lang namin ng discount. Lalo na pag mga senior, gano'n. Ganun talaga Yun na nga. Tapos tinataasan pa nga talaga ng inyong mga supplier. Pagdating ng Pasko, syempre ganun din ang gagawin Ganun po ninyo. talaga nangyayari. Yun na nga. Pati nga itong paborito ninyong hamonado at saka yung longganisa. Ganun din, nagre-respond din sa presyo ng baboy. Halimbawa, sabi ni Maricon, napapasa niya noon ito ng 150 per kilo, 20 pieces, 150. Ngayon, nasa 180 to 200 na.
200 na dahil ganun din ang bigay sa kanila ng kanilang supplier. So lahat po nagre-responde sa pagtaas ng presyo ng baboy. Ano po ang mga pwede ninyong mga ulam na baboy ang gamit? Siyempre, nandiyan ang sinigang. O, alam na natin yan. Tapos yung mga, kung bumili kayo ng, malaman, at saka ihalo niyo ng konting mabuto para makuha niyo na yung lasa at hindi masyadong mahal, di ba? At siyempre, yung lechon kawali, alam natin na pwede rin yan sa mga leftover. At eto na nga, nabanggit yung pakbet, yung Bicol Express. Ako, napakasarap din po niyan. At siyempre, nandyan ang pork adobo toppings. So, ang gawin niyo ngayon medyo mahal, damihan na lang ang kanin. Tama ba yun? Diba? Medyo mahal. Pwede naman yung adobo toppings. Damihan na lang yung kanin. Tsaka alatan na lang. Alatan. Alatan. Tama. Mas tipid. Damihan yung sabaw. Anong luto ng adobo mo? Adobong tuyo. Paano? Anong Tuyo, linalagay? suka lang. Suka, tsaka tuyo. Ay, toyo. Kung Yung adobo lang. mas gusto mo yung tuyo, siyempre, kung Hindi naman po kasi ako chip cook eh. Hindi naman ako chip cook, kaya simpleng luto Hindi lang. daw siya chef cook. Pero natutuwa naman yung yung apat na anak mo. Okay naman po. Oo. Healthy naman sila lahat. Oo. Alam mo, siyempre lahat tayo, inaalala natin yung presyo para sa mga mamimili, pero inaalala din natin, siyempre, yung kapakanan ng ating mga vendors. Oo nga po eh. Tsaka yung mga mamimili rin. Opo. Nakakaawa rin sila eh. Lalo Ayun. minimum wage lang tayo. Kaya aasahan nyo naman na hindi naman labis din ang pagtaas dahil ganun din naman, hindi sila nakakabalik, nga hindi po sila eh. nakakabili. Sana diba? nga po eh. Hindi na sana tumaas ng malaki kasi nahihirapan din ang mga consumer natin. Ako, yan ang tugon. So, gumagawa natin ng paraan, bawi na lang pagkatapos ng Pasko. Opo eh. Ganun talaga. Tsaka sipag, tiyaga Sipag at syaga. ng mga Pilipino para umunlad tayo. Ito si Ding Dong ng Mandaluyong Market. Dati po Nakakaya po kay protestant yan Ding sa Dong. Bulaga. Malayo. Maraming salamat sa Sige iyo, po. Gilly, Sige po. ha? At tuloy lang ang iyong pagsusumikap at talagang saludo kami sa inyo sa sipag mo. May pinag-aaral pa kasi. Oo nga, may 12 years old ka pa, di ba? Alas 3 ang gising niyan. Hindi pa natin kailangan uminto. Sige, maabutan nyo dito si Gilly at si Baricon bago sila mag-break ng mga lunchtime. Tapos balik sila ng alas 3. So yan po muna mula dito sa Mandaluyong Public Market 2. Natuto tayo kung paano ba natin i-maximize ang ating nabiling baboy ngayong medyo tumataas ang presyo dito. Back to you, Angela. Kumusta dyan kay Dong at sa kay Marian mo dyan, ha? Palengke version. Maraming salamat, Mami Chiki! Kumusta naman natin ngayon ang bentahan ng baka sa ating Nyora ng Palengke, Mami Chiki? Siyempre, ito gusto natin malaman, ano po ang presyohan dyan? Baka you're there? At nandito pa rin tayo sa Mandaluyong City Public Market 2. Dito naman napunta ako dito sa may beef naman. Nakita ko si Lala at umiugad ako ng mga tips. At eto, bigyan natin sila ng konting idea magkano na ba ang beef ngayon ng baka. Nasa 800 to 900 ang tenderloin, 450 to 480 ang sirloin, top round, round steak at kalitiran. 420 naman ang laman at kanchi, 380 ang short ribs at pecho, 360 sa buto-buto, 360 to 370 sa T-bone steak, 380 sa bulalo. So kitang-kita naman kung mas mabuto, medyo mas affordable. Yes Tama po. ba? Opo. Ito po si Lala, 10 taon na po nagtitinda dito sa Mandaluyong Public Market. At ito yung number 1 tip na natutunan ko. 5 minutes pala kami nag-uusap. Tip ni Lala, ipaghalo nyo yung frozen at saka yung fresh kasi ang laki ng minahal ng fresh. Yes po. 40 per kilo. 40 po. Yes. Oo po. Pero syempre masarap naman din yung Sariwa. frozen. So anong gagawin natin? Ipaghalo. Pagka na lang po. Tama. Ano yung magandang pagka-prepare ng frozen para hindi yung tinatawag nilang melasa? Kasi sa amin po, dapat po talaga malinis ka sa pag-prepare ng pagkain. Okay. Katulad po nito, marami po kami frozen pero hindi po siya lahat nilalabas. And then, Ayun. yung kailangan lagi po siyang malinis yung lagay. Tapos pagdating sa bahay, so hugas, Yes, tapos hugas yung po. unang kulo, tapon. Huwag niyo po isa-serve. Kulo uli, yun po ang pangsabaw niyo. Yes po. Maraming salamat. Okay, thank you po. Hello sa studio. Balik sa inyo, Angela. Thank you po. Ang bilis. Naubos yung oras. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mami Chiki. Salamat sa mga papresyo natin. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.